Ito na pong ating panayam kay Attorney Michael Powa, ang spokesperson po ng kampo ni VP Sara sa impeachment trial. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga rin po, Ma'am Chacha. Good morning po, Attorney. Attorney, siguro simulan po muna natin dito po sa nabanggit ninyo na sinasabi nyong fishing expedition, yung paghingi po ng sabina sa bank at BIR records ng prosecution. Para po ba sa panig ng defense, ano po ba ang threshold o dapat maipakita, maipahayag nitong prosecution para po mapayagan sila na makakuha ng bank at BIR records? Oh, well, mahirap pong sagutin yan because, Ma'am Chacha, as you know, we cannot discuss the merits, no? Pero siguro yung position na lang na sinabi ko kahapon, pagdating naman doon sa BIR records, I think very clear naman na meron tayong batas dyan, no? At yung batas dyan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information subject to, siyempre, may mga exceptions naman po talaga sa batas. Pero yung exceptions na yon hindi po kasama yung impeachment. No? So, for now, hindi pa po nag-a-apply yung mga exceptions na yon. Yun lang po yung sinasabi natin. Pagdating naman sa bank secrecy law, obviously, exception, kailangan naman natin i-recognize na exception ng impeachment. But ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari. At hindi naman na-abolish o yung constitutional safeguards natin. Ibig sabihin, dapat wala pa ring fishing expedition na ginagawa at talagang may kinalaman yung account base sa mga aligasyon na sinasabi ng prosecution. No? But sige lang muna ako doon because, again, napakahirap po ng sitwasyon namin because when you ask us about things and we try to give you the best answer we can, medyo delikado rin po because you might be accused of discussing the merits in public. Ang binabanggit po ng kabilang kampo, may exception pagdating po sa bank secrecy law, especially kapag po may mga impeachment proceedings. Pero para sa inyo po, Attorney Michael, bakit hindi po sapat na dahilan yung exception na yon? Because the fact na meron pong impeachment, hindi naman po automatic na basta may impeachment, pwede mo na buksan yung bank accounts. There has to be, direct correlation between yung allegation mo, kunyari man, unexplained wealth, pagkakataon nito, na may pumasok dun sa account na yun, no? Nasa sinasabi mong unexplained wealth. So, mga ganong parameters lang po yung kailangan ma-establish. Meaning, ang basically, sinasabi ko po, hindi porket nakasulat doon na impeachment is an exception, na automatic na po, no, na pwede buksan ng mga bank accounts. Ang hiling niyo po totally ay ibasura ng impeachment court yung hiling nila na ipakita yung bank at BIR records ni VP Sara maging po ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. Pero hypothetical question, Attorney Michael, kung sakali po bang baguhin nila yung hinihingi nila at ang hingi na lang nila ay yung time na siya po ay Vice President, will the defense team allow it? Mahirap po, no? Because right now, our position remains the same. Our position is really denial of the request for subpoena. Alam mo, Ma'am Sasha, again, I hope you can be more patient with me, but I don't want to get into hypotheticals because then we will be bound by whatever I say. No, I'm sure they'll play this interview back and say, oh, sinabi mo sa interview na to, Tama pwede po. pala or hindi pala pwede. So, mahirap po yung ganyan tanong. Totally understood po, no, Attorney Michael. Yung pong binabanggit nyo, Attorney, na masyadong malawak yung hinihinging records nitong kabilang kampo, dapat mapakita nila definiteness at yung relevance nitong mga hinihingi Opo. nila dito po sa impeachment case na ito. Dito po sa past proceedings sa impeachment, palagay nyo po hindi na ipakita ng kabilang kampo ito pong relevance at definiteness nito pong BIR at tax records? Well, yung position lang naman po namin, and of course, again, whether tama kami or mali will depend on the impeachment court. No? But basically, pagdating naman po sa definiteness, we are questioning yung pinagmulan, no, ng mga bank account numbers allegedly owned by the respondent and her spouse. No? Kung ano yung pinanggalingan yan, which is yung AMLAC report nga na naipresenta sa Committee on Justice. So, kino-question namin, no, yung validity niyan, yung legalities niyan. And pangalawa, pagdating sa relevance, I think nasabi ko naman po kahapon, yung naging pahayag o desisyon ng Supreme Court ayon kung ano ba talaga ang impeachable offense. Attorney Powa, naunawaan po namin ano po ang limitasyon, no,
sa usaping legal dito po sa ating panayam, nag-iingat kayo ng sobra kasi baka magamit din po ito against the defense. No? We sincerely understand that. Pero unahin ko lang ang katanungan. Kahapon po marami ang namangha no, sa inyo pong uh, oration na wala kayong binabasa. Yan ho ba'y talagang minimorya nyo? Oh, ako maraming salamat po, no. Manong Ted, nagpapasalamat din ako dun sa mga sumusuporta sa atin. Well, partly, siyempre, kailangan merong structure sa utak natin kung ano yung takbo ng arguments natin, no. But medyo, ano po kasi ako, talagang, I'm not saying na pangit nagbabasa or mas magandang nagbabasa because, each lawyer has his or her own style, no. Pero pagdating kasi sa akin, I really easily get distracted pag meron akong nakahanda. Dahil pag may nakahanda, I tend to look. Tapos, alam niyo na, pag medyo na-distract ka, hindi mo na alam kung nasan ka, hahanapin mo pa kung saan ka huling tumigil. So, parang yan lang po talaga yung preference ko na I have a structure in my head and then I'll just try to say it coherently. Kumbaga, kanya-kanya pong estilo to, kung saan ka komportable. At kahapon nga po, I mean, with all due respect, no, sa lahat ng panig, you were able to deliver it, no, very convincingly and kahit na po malumanay, yung pong mensahe ay strong pa din. Alright, so... Salamat po. Salamat po, Manong Ted. Yes, sir. So, Attorney Powa, kahapon po naman, di na may tatanggi, nabanggit naman ng inyo pong katapat na si Congressman Sel Jokno, yung mga nangyari na in the past, yung kay CJ Corona. Paano po natin ito, again, sasalagyan, considering na yung kay Corona impeachment, sinasabi, ultimo, no, nitong mga judge ngayon na nandidiyan, si Escudero po at si Cayetano, na yung unang-una pa lamang, opening balance pa lamang ng bank account, pinayagan ng buksan, na hindi naman sakop pa nung kanyang panunungkulan bilang Chief Justice. At yun din nga pong binabanggit din, hindi ho ba, na ito po ay isa publiko ginawa ng impeachment court. Paano po kaya yon? Opo, tama po kayo, Manong Ted. At first and foremost, let me premise my answer, no, na I really have the utmost respect for Representative Jokno. In fact, it was really an honor and a privilege na siya po yung naging opposing, no, kahapon. It's an experience I will probably never forget. So, yung pagdating naman po na sa nabanggit niya, no, pagdating po sa Corona, I understand where he's coming from. Kasi nga po, nagkaroon na ng previous impeachment proceeding na ganun nga po. No? At yan po yung pinakahuling impeachment natin na talagang full-blown trial. But ang punto naman na ni-raise namin kahapon, again, I'll just be factual kung anong ni-raise natin, is that yung nangyari kasi na yon, that predate yung Supreme Court decision, no, on Duterte versus the House of Representatives, kung saan inilatag na po ng ating Supreme Court kung ano lang ba talaga yung saklaw pag sinasabi mong impeachable offense. At doon nga po sinabi ng impeachable offense ay mga offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office and that it is in relation to his or her office. So, yun naman po ay desisyon na inilabas ng Supreme Court at na pagkatapos na ng Corona trial. At syempre, ang presumption natin dyan, they were cognizant and alam nila kung anong nangyari sa Corona trial when they issued that decision. Kaya nga po sabi po ninyo, yan na nga po ngayon ay batas na, no? Kasi pinakahuling jurisprudence ika ninyo sa the same subject matter. Bagamat kinokontra again ng prosecution, no? Sa pagsasabi nga po nila na yung pag-appreciate natin daw iba. Pero i-fortify ko lang yung tanong ni Chacha kanina. So, kung basic lang po nga ito, no? Basic lang. Huwag natin pag-usapan yung magmula ng Vice Mayor. Magmula lang nung pong June 30 ng 2022 hanggang ngayon na bank records. Clearly, yan po sakop ng kumbaga clearly yan po ay naaayon na sa batas. Well, Manong Ted, yung posisyon kasi namin dyan, again, without saying kung tama kami o mali kami, this will really be up to the impeachment court, is sabihin na natin na yung bank records ay only from 2022 hanggang present day. Ang pananaw pa rin namin dyan is ayon sa allegation, no? Wala naman kasing sinasabi
na pumasok kung anumang illegal na pera o anuman o hindi na deklarang pera sa naturang mga bangko. So sa atin, it's still not directly alleged, no? Walang ganyang allegation to justify na buksan yung mga bangko. But again, that's just our position. Kaya nga I don't want to say na na siguradong tama kami or mali yung sinasabi ng kabila. It's really up to the appreciation of the impeachment court. Yan lang po talaga ang position ng defense. And whatever happens, depende kung ano maging desisyon ng Supreme Court, we will have to assess. No? And then, of course, consult our client kung kinakailangan. Opo. Sige po. Attorney, yung pong prosecutors no after the kahapon, the hearing yesterday, nag-press con sila no. At sinasabi nga nila, itong Article 4 na aming unang inilatag, boundary na kami dito. As a matter of fact, we have proven our case, no? Although meron pa silang isang testigo na haharap si Attorney Matibag. Yung dalawa na NBI officials, agents ay sapat na para patunayan nila yung kanilang aligasyon sa Article 4. What's your comment on that? Well, siyempre po, no, I think inaasahan nyo naman na siyempre on our part, sasabihin namin, hindi. No? So sa atin, we will leave it up to the court. But for us, siyempre, we also had our targets for the past few days, the first few days of impeachment trial. And siyempre, ang position namin is we were able to hit our targets and we were able to successfully test credibility, whether may credible man o hindi, yung mga testimonya ng witnesses and show the infirmities dun sa mga ginawang investigasyon. But siyempre po yan ay talagang appreciation ng impeachment court kung talaga bang they were able to prove their case. Kaya ako tinanong po yan ngayon, again, sabi nga ninyo, expected na ang sagot yan, di ba? Sa kanila yon, sa amin, kaninyo, you were able to hit your target. So, nahit nyo ang target, attorney, na patunayan sa impeachment court na yung kanilang aligasyon dito na grave threats, yung sinasabi na pagkontrata ng isang by contracting ito pong contracting for the assassination of the president, no? At saka yung grave threats na ito ay hindi impeachable offense. Ganun po ba 'yon? No, actually po, Manong Ted, hindi po ganun, no? Yung naging posisyon ng defense. Ang posisyon ng defense is number one, no? Yung characterization na threat na yon, banta na yon, hindi po yan yung teorya namin. Ang teorya namin is mali nga yung pagkakarakterize na banta yun, no? To begin with. And yung pagkokontrata, we were very careful with that. Parati nasabi, walang kontrata na napag-uusapan. But again, Manong Ted, I think kailangan mapaliwanag sa ating mga kababayan na cross-examination pa lang po yung ginagawa namin eh. So, kailangan pa pong intayin na maglabas din ng depensa ng aming evidence in chief para makita talaga kung anong teorya ng depensa. Oo nga pala, kasi meron pa ho kayong side pala, sagutin lahat ng articles, baka nakakaligtaan din po natin yon, no? Na ito ho lamang ay prosecution na pagkakataon. Meron pa po kayong mismo na ihaharap na testigo kung meron man. Meron ho ba kayong testigo dito? Yes, meron po tayong mga testigo dyan. So pagdating po naman sa ngayon, bali ang para lang masimplehan natin, kwento pa lang po ng prosecution yung narinig natin, no? So kailangan hintayin din po natin yung kwento ng depensa. Opo. Sige. So ano ang take nyo na kung boundary na nga sila doon sa NBI agents, meron pa silang dagdag pang boundary itong si Attorney Matibag? Well, I don't want to speculate kung ano yung purpose ni Director Matibag, but I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agents. So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. No? Opo. Sino po ang abogado sa panig po ninyo na mag-cross-examine kay Director Matibag?
Nako, paumanhin, Manong Ted, kasi the policy of the defense team, no, na hindi namin sinasabi kung sino yung tatayo o mag-anchor for the day. Kaya nga yung pati yung sa akin yesterday ay hindi po dinisclose muna. Okay. Sige, so abangan po natin yan on Tuesday pa po. Alright, so On Tuesday, tama po. Tuesday po. Okay. Attorney, ano ang reaksyon ng defense o panig po ni VP Sara doon sa napag-usapan kahapon tungkol dito sa sinasabing kaso na iimbestigahan ng NBI without mentioning naman kung sinong na may mga senador na involved dito, pero medyo nag-react dito yung dalawang senador natin na nakaupo ngayon bilang mga hurado. Meron ba kayong reaksyon doon? Opo. Wala po, Manong Ted. In fact, hindi namin napag-usapan pa ni VP. Although kasi sa totoo lang, hindi pa kami nakakapag-usap ni VP after ng oral argument kahapon. No? Yung mga text namin, very very limited. So hindi ko pa alam kung meron mga reaksyon o wala dahil hindi pa kami nakakapag-usap. Kami naman sa defense, Manong Ted, syempre with all due respect to our senator judges, hindi na kami nagko-komento sa ganyang mga bagay. Because I think all of our senator judges naman, and I can say from the past few days, we can see naman the impartiality of the presiding officer and the senator judges. So, wala naman tayong masasabing masama o reklamo man lang. Opo. Nanonood ba si VP Sara araw-araw kapag may trial po? I don't know for sure, pero I wouldn't think so because Manong Ted, marami siyang mga engagements, no? Katulad nung isang araw, nung akala kong dadalo rin siya, nagsabi rin naman siya sa akin na susubukan lang niyang humabol kung sakali man dahil marami siyang mga meetings. So but definitely araw-araw nag-update ako sa kanya and napag-uusapan naman namin kung ano yung nangyari, no? And I'm sure kung meron mang isang panahon, pinapanood niya, hinahabol na lang niya through yung mga, naka-ano naman yan naka-post naman po yan. But pinag-uusapan naman po namin ang takbo araw-araw. Opo. Meron na ba siyang reaksyon doon sa statement na basa ko po ng spokesperson po ng impeachment court na yung pong threading on thin line ng subjudice doon sa kanyang statement na itong impeachment na ito, wala itong basihan at wala itong katuturan, so to speak, kasi nga daw, from the very beginning, walang ebidensya, etc. Oo, well, naglabas siya ng kanyang saloobin, but hindi na namin napag-usapan yan. Although, syempre, when I saw the statement, tinignan ko naman, sa akin, naglabas naman ng saloobin ng ating Vice Presidente. Ngayon, it will be up to the impeachment court, but hopefully, hindi naman nila bigyan pa ng kulay. No? It was really the person saying kung anong nararamdaman niya dito sa kasong isinampa laban sa kanya at hindi naman detalyado yung mga sinasabi ukol sa mga argumento ng bawat panig. Nag-react ba si VP Sara doon sa pagtanggal na sa pangalan ni Attorney Zuleika Lopez bilang mga testigo ng prosecution? Meron bang reaksyon? Wala naman po. Wala naman po because, number one, yung pagtanggal, that is a prerogative to prosecution. Pangalawa, he was also listed kasi as a witness for another article. So hindi naman natin din alam kung ipapatawag pa rin siya para sa ibang mga article. Sige. So, attorney, meron kayong deputy spokesperson na kailan po siya ninyo isasalang para po... Ay, nako. Hiling nyo nga po yan, Manong Ted. No? So, kami naman po ay ako lang po on-board ko lang po dahil very capable naman itong si Attorney Goulart except it's his first time to really face the media. So gusto ko lang po siguro may on-board. Siguro give me mga 1 week. Okay. Dahil sinabihan ko naman po na by Monday he will join me kung sakaling may mga interviews para lang he gets the hang of things. Para din po nga kasi naunawaan namin pag hindi ho kayo pumapayag kasi nga busy kayo, para ho laging may side ang Vice President. Yung pong aming pong adikain dito, laging may panig po ang Vice Presidente. Yun po lamang po naman po ang aming pong purpose. So sa panghuli lang po, kung hindi nyo kakasama ng loob kasi meron po mga nanonood ngayon sa amin, ito hong mga nakatutok sa impeachment trial, may mga senador na pinapangalandakan, Kesyo Ateneo siya, UP siya, Kesyo Ganire, ganyan. Dito po may mga nagtatanong, saan daw ba kayo graduate sa College of Law? Kasi baka yung iba gusto hong sumunod sa inyong yapak. Sa po ako, University of the Philippines. UP Law po ako. Pero alam niyo, Manong Ted, para sa akin, and this is my honest
opinion. Pare-pareho lang man po, no? Although I'm very, of course, proud to be part of UP. But it's really not the school, but what you make of it, no, while you're there. Amen. Amen. Hindi yan kung saan ka graduate. Opo. Yan po sinasabi ni attorney. Ang ganda ng quote niya. Ano ulit Oo yung quote naman. ni attorney? It's not... Pakiulit daw po, ano po yun, attorney. Sabi attorney? po Ang nitong si ganda eh. Chacha. Oo. Sabi ko, it's not really the school, but it's not really what law school you go to, but it's what you make of it while you're there. Oo. Amen. Oh, Sige po. ganda. Attorney, salamat po na marami. Hindi ko na ho tatanungin kung anong batch kayo, ha? Thank you, attorney. Thank you po, Manong. Salamat. Idol Thank you, natin Manong si Ted, attorney Ma'am sa Chacha. pagkakalma. Thank Thank you you. po, Thank attorney. you. Maraming salamat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.